ninakawan. Pero alam niyo ba guys, noon yung kapanahunan pa ng lolo natin. Grabe guys, ano ang mga pangyayari ngayon. Hindi halos araw-araw na lang may namamatay. Noon, pag may namamatay, yun lang yung mga nasa ibang bansa na mga OFW na tinutorture ng mga amo, is iilan sa kanila na namatay, yun. Sa mga ganyang paraan, malalaman natin na namatay sila kasi na-torture sila, bla bla bla. Tapos, hindi lang yan. Everywhere na ngayon, kahit saan lupalop ka ng mundo, may patay. Halos araw-araw talaga may patay. Yung iba, namatay dahil ninakawan. Pero alam nyo ba guys, noon yung kapanahunan pa ng lolo natin, o nanay, o tatay natin, yung kapanahunan pa nila, namamatay lang may namamatay lang pag yung isang tao ay namamatay lang sila sa katandaan na, or namamatay sila sa sakit, o di kaya namamatay sila dahil na aksidente. Ngayon, kahit wala pa sa katandaan ng isang tao, hindi na aksidente, hindi nagkakasakit, namatay na dahil pinatay. Ganito na ang mundo natin ngayon. Yung mga tao ngayon, marami ng mga halang na kaluluwa dyan sa paligid kahit saan. Mga tao ngayon, basta na lang papatay. Sa kadahilan ng number one, pera. Marami ng mga tao ngayon na imbis magtrabaho, magnakaw. At para manakaw nila yung gusto nila, idadaan nila sa pagpatay. At hindi lang din dahil lang sa kakulangan ng pera. Pumapatay na rin ang mga tao ngayon. Minsan nga mga bata pa lang nakapatay na. Tulad ng yung nangyari dun sa shooting incident sa school. Mga teens pa lang yung mga bata na yun, namaril na. Grabe yung panahon ngayon. As in, diba narinig natin yung bago na naman na isang naghahanap buhay, isang tatay na may isang anak na 3 years old na autism. At siya na lang ang inaasahan ng bata na yun. Kaya nagsusumikap din siya na maghanap buhay para pag-uwi niya, may panggastos sila. Pero anong nangyari? Anong ginawa? Pinatay siya nung isa sa mga pasahero niya. Kasi nga, di ba, naghabal-habal siya. Tapos yung yun ata yung pinaka-last na passenger niya. Yun, sinaksak siya. Kaya delikado din kasi yung mga naghahabal-habal dyan. Alam ko meron, ingat lang talaga. Kasi pag maghabal-habal ka, syempre yung pasahero mo dyan, nasa likod yan. So, madali lang sa kanila na saksakin ka habang nagmamaniho ka. Kaya yung nangyari ngayon is yung namamasada siya. So, yung last passenger niya, naghabal-habal tayo siya, last passenger niya, yun sinaksak siya. Nagagawa talaga yun ng easily lang kasi nasa likod yung passenger habang nagmamaniho siya, sinaksak siya. Tapos hindi lang yan, ang masakla pa doon. Sinaksak na nga siya, tinangay pa pati motor niya. Grabe ano. Pero yung nasaksak niya, nakatayo pa yun, nakahingi pa ng saklolo. Pero binawian din siya. Kaya, nakakalungkot isipin na nung namatay yung mama na naiwan yung sanggol niya na 3 years old, autism pa. Naiwan niya yung nanay niya. Siyempre yung nanay niya matanda na rin. So, kakaawa talaga yung maglola ngayon. Sa totoo lang. Grabe yung panahon ngayon. Marami talaga mga halang na kaluluwa sa paligid. Grabe. Tapos may narinig ba yung isang babae lumuwas sa Maynila na may meeting. Tapos inisnatch din ninakaw din yung phone niya. Yung phone na yun is company phone yun. Kung nabalitaan nyo yun. Kaya sabi niya, Manila is not a safe place anymore. Kasi as far as I know, yung babae is taga Davao. Tapos, yun, safe naman daw siya sa Davao. Pero yung pumunta siya sa Maynila kasi may meeting sila dun. Ayun. Grabe din yung dinanas niya. Talagang nanginginig siya sa takot dahil
sinalubong kaagad siya ng magnanakaw. Grabe, laganap na yung mga magnanakaw, yung mga mamamatay tao, yung mga drug addict, lahat yan sila nagkalat na. Pero alam niyo, noon naalala ko yung si Tatay Digong pa yung naging presidente. Napuksan niya lahat yung mga drug addict. Kaya tingnan mo, naalala niyo ba, madalang lang yung may pumapatay noon. Kasi nabawasan yung mga drug addict. Siya lang talaga ang nakapuksan ng mga drug addict. Promise. Kaya yung kapanahonan ni Tatay Digong when he was a president at the time, I feel safe. I feel safe. Ngayon, napaka-scary na. Every corner. Really. Every corner. Napaka-scary na. Kaya, tayong lahat, ingat lang talaga. Huwag basta-basta magtiwala. Kasi kung sino pa yung mga kakilala nyo, yun pa, mismong mag-i-stab sa inyo. Grabe. So, ingat lang talaga. Huwag masyadong maglabas-labas. Kung lalabas man, magpasama. At kung lalabas, magpaalam, sabihin kung saan pupunta. In kaso pag hindi makabalik, alam ng pamilya kung saan yung location pupuntahan. Di ba? Alam nila yung whereabouts mo. Kaya dapat talaga magsabi kung lalabas. Basta ingat lang talaga sa panahon ngayon. Huwag nang maglabas-labas lalo na pag sa gabi. Grabe.